Ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay mas lalo pang lumala ngayon na nagresulta na sa makabuluhang mga casualty at internasyonal na pag-aalala. Itinatampok ng mga pinakabagong mga kaganapan na ito ang mga serye ng mga agresibong aksyong militar, partikular na ang mga airstrike ng Israel sa Lebanon at mga hakbang sa paghihiganti ng Hezbollah. Kanina, nagsagawa ang mga puwersa ng Israel ng malaking airstrike sa Beirut, Lebanon, na tina-target ang mga pasilidad na pinagtataguan ng mga terorista at mga pinagkukunan nila ng armas, na ayon sa mga nakuhang intel ng IDF, na ang grupo ay patuloy sa pag-ooperate ng mga pambobomba at pag-recruit ng mga panibagong tauhan upang ipaglaban ang mga interes ng Lebanon. Ang pag-ataking ito ng mga puwersang Israeli ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 8 militanteng grupo at pagkasugat ng ilang sibilyan na nadamay sa naturang pag-atake ng Israel. Ang mga pambobomba na ito ng IDF ay dumating kasunod ng pag-atake ng drone ng Hezbollah na ikinamatay ng 4 na sundalong Israeli sa isang base militar ng IDF malapit sa Binyamina. Naminarkahan nito ang isa sa mga pinaka-nakamamatay na pag-atake ng Hezbollah mula noong nagsimula ang tunggalian sa gitnang silangan, na nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa tactical na kakayahan ng grupo. Patuloy ding binomba ng Israel ang bahaging ito sa Beirut, na tirahan ng mga senior commander ng Hezbollah, na humantong sa tuluyang pagkawasak ng mga kabahayan at nagdulot ng malaking pinsala sa mga mamamayan ng Lebanese. Ang mga pagsalakay na ito ng Israeli Defense Forces ay bahagi ng isang diskarte ng Israel na naglalayong ubusin ang lahat ng mga banta ng terorismo sa Lebanon na mga kinakailangang aksyon ng militar ng Israel upang lansagin ang malawak na network ng Hezbollah sa Middle East. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, naglunsad ang mga puwersang Israeli ng mga airstrike sa hilagang Lebanon na pinuntirya ang Maronite village ng Aito na matatagpuan malapit sa Tripoli. Ang mga pambobomba na ito kanina ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 21 na individual kabilang na ang mga mandirigma ng Hezbollah at mga sibilyan na humingi ng kanlungan mula sa patuloy na karahasan sa ibang lugar sa Lebanon. Ang tinumbok na gusali ay iniulat na inupahan di umano ng mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa patuloy na labanan sa Beirut na nagdulot ng malubhang makataong alalahanin tungkol sa kaligtasan ng mga Lebanese. Hindi rin pinalagpas ng Israel ang pagwasak sa mga depo ng armas ng Hezbollah sa Southern Lebanon na nagbigay ng isang magandang plano sa militar ng Israel upang mabilis na malumpo ang Hezbollah sa labanan na ito. Ang katalinuhan na ipinakita ng IDF sa kasalukuyang tunggalian ay nagbigay rin sa kanila ng magandang diskarte sa masalimuot na labanan na ito upang maagaw ang mga missile arsenal ng mga terorista. Kung saan isinasaad ng mga ulat na ang Israeli Defense Forces ay nagsagawa ng isang makabuluhang operasyong militar na nagresulta sa pagkakuha ng mga malalaking missile arsenal na pagmamay-ari ng Hezbollah sa katimugang Lebanon, na nagbigay na ng malaking presyon sa pamunuan ng Hezbollah dahil sa sunod-sunod na pagkakatimbog ng kanilang mga armas. Kabilang sa mga kritikal na tagumpay ng operasyong ito ng Israel ay ang pagkuha sa isang mahabang missile truck na iniulat na nagdadala ng mga advanced na missile system na naglalayong gamitin ng Hezbollah ang mga missile na ito upang pasabugin ang pamunuan ni Netanyahu. Ang pag-agaw ng IDF sa truck na ito ay makabuluhan dahil binibigyang diin ito ang patuloy na pagsisikap ng Hezbollah na pahusayin ang kanilang mga kakayahan sa paggamit ng missile, na may kakayahan ng missile na ito na maabot ang iba't ibang lokasyon ng militar ni Netanyahu sa loob ng Israel. Samantala, habang patuloy na naglulunsad ng mga airstrike ang Israel sa malaking bahagi ng Lebanon, ang maraming terorista naman na galing Syria ay umabante na patungo sa Lebanon upang tumulong sa kaalyado nitong Hezbollah na patuloy na nakikipagbakbakan sa IDF. Kasama sa deployment na ito ng Syria, ang maraming mandirigma na handang makipaglaban sa militar ng Israel, pati na rin ang mga armored unit, partikular na ang mga tangke na naglalayong palakasin ang mga kakayahan sa lupa ng mga grupong ito na lumaban sa mga operasyong militar ng Israel. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang isang direktang tugon sa patuloy na opensiba ng Israel sa katimugang Lebanon, na kinabibilangan ng malawak na airstrike at mga maniobra sa lupa na nagtatarget sa infrastruktura ng Hezbollah.
Ang paglahok ng militar ng Syria ay tila bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang kontrahin ang mga pagsulong ng Israel at igiit ang impluwensya sa katimugang Lebanon. Naniniwala ang mga analyst na ang pakikipagtulungang ito ay nilayo na lumikha ng pinag-isang frente laban sa Israel, na ginagamit ang parehong mga konbensyonal na asset ng militar at mga taktikang gerilya na ginagamit ng Hezbollah. Inaasahang mapapahusay ng presensya ng mga hukbong Syrian ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng mga grupong ito sa Lebanon, lalo na sa mga sitwasyong urban warfare kung saan ang mga tangke ay maaaring magbigay ng kritikal na suporta para sa mga ground unit nito. Ang pagkakasangkot ng mga puwersang Syrian sa labanang ito ay nagdudulot ng mga makabuluhang alalahanin tungkol sa katatagan ng rehiyon, na ang pagkakahanay ng mga asset ng militar ng Syria sa mga grupong suportado ng Iran tulad ng Hamas at Hezbollah, ay maaaring humantong sa isang mas malawak na paghaharap na kinasasangkutan ng maraming aktor sa Middle East. Higit pa rito, ang pagtulong na ito ng Syria ay maaaring makapukaw ng mga tugon mula sa iba pang mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, China at Russia, na magpapalubha pa ng todo sa magulong sitwasyon sa rehiyon ng Middle East. Ang pagkakaroon ng mga Syrian terrorists sa loob ng Lebanon ay nagdudulot din ng mga kritikal na katanungan tungkol sa pambansang soberanya ng Lebanon, na maraming mga Lebanese ang tumitingin sa mga grupong ito ng may hinala, dahil sa takot na ang kanilang mga aktibidad ay maaaring makasira sa lokal na pamamahala, at magpapalala pa sa mga sekta ng tensyon. Ang makasaysayang bagahe ng impluwensyang Syrian ay patuloy na humuhubog sa pampulitikang diskurso sa Lebanon, dahil sa kadalasang nasasangkot ang mga militanteng grupo na ito sa malalaking kaguluhan. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga airstrike ng Israel sa Beirut at sa katimugang bahagi ng Lebanon, ang Hezbollah ay naglunsad ng mga rocket at missile attack sa malaking bahagi ng Israel. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na maraming mga rocket ang pinaputok ng Hezbollah patungo sa Tel Aviv, kung saan ang Israeli Air Defense System ay humarang sa karamihan sa mga bomba na ito, subalit hindi lahat ng mga missile ay matagumpay na na-intercept ng IDF, dahil maraming mga rocket at missile ang tumama at gumawa ng malalaking pagsabog sa Israel, at nagdulot ng malawakang pangamba sa mga mamamayan ni Netanyahu. Ang mga pag-atake na ito ng Hezbollah ay nagbigay sa kanila ng malaking saya dahil marami sa mga rocket at missile ang matagumpay na sumabog sa loob ng Iron Dome ng Israel, kung saan ginamit ng Hezbollah ang gayong mga advanced na sandata laban sa Israel, kasunod ng mga naunang pagtatangka na i-target ang punong tanggapan ng Mossad sa Tel Aviv sa panahon ng kamakailang paglala ng labanan. Pinaigting rin ng Hezbollah ang pag-atake gamit ang mga drone nito, at hindi ito pinapalipad ng masyadong mataas upang hindi ito agad ma-detect ng mga air defense system ng Israel, na marami sa mga drone ng Hezbollah ang matagumpay na sumabog sa pampubliko at matataong lugar sa loob ng gobyerno ni Netanyahu, na humantong sa pagkawasak ng iilang mga infrastruktura at pagkasunog ng mga sasakyan. Kinumpirma ng militar ng IDF na maraming mga drone at rocket fire ng Hezbollah ang matagumpay na sumabog sa Israel, na nagpapakita ng malawakang pag-aalala tungkol sa mga potensyal na casualty mula sa mga pag-atake ng kalaban. Bagamat walang naiulat na nasawi mula sa mga pag-atake na ito ng Hezbollah, pero ang psikolohikal na epekto ng mga naturang pag-atake ay hindi maaaring maliitin, dahil ang mga ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah sa labanan. Ang karahasan kanina ay bahagi ng mas malaking kalakaran ng lumalalang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, na ang salungatan ay nakitaan ng maraming palitan ng putok sa hangganan ng Lebanese at Israel, kung saan marami na ang nasawi sa magkabilang panig. Ang United Nations ay lalong nababahala sa mga nangyayaring ito sa gitnang silangan, na dapat ang mga kaguluhang ito ay agad nang magwakas upang hindi na lumala ng todo ang makataong krisis. Inulit naman ng Estados Unidos ang pagsuporta nito sa Israel na ipagtanggol ang sarili mula sa malaking banta ng maraming terorista, kung saan ang kalihim ng depensa na si Lloyd Austin ay nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng Israel upang talakayin ang mga hakbang sa pagpapatakbo ng militar ng Israel sa digmaan, upang talunin ang terorismo na dala ng Hezbollah. Ang patuloy na karahasan ay humantong na sa makabuluhang makataong krisis sa parehong Lebanon at Gaza,
na isinasaad ng mga ulat na mahigit na sa 1.3 milyong tao ang nawalan ng tirahan dahil sa mga airstrike ng Israeli sa buong Lebanon mula noong ika-23 ng Setyembre. Ang mga organisasyon ng karapatang pantao ay nagtaas ng mga alarma tungkol sa mga sibilyan na casualty na resulta mula sa mga operasyon ng militar, at nanawagan ang UN para sa agarang makataong tulong dahil marami ng mga pamilya sa Lebanon ang hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng Israel laban sa Hezbollah ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte ng IDF upang masecure ang hilagang hangganan nito habang sabay na tinutugunan ang mga banta mula sa mga militanteng grupo. Gayunpaman, ang mabigat na pinsala sa mga sibilyan ay nagtataas ng mga kritikal na katanungan tungkol sa balanse sa pagitan ng mga layunin ng militar ng Israel. Habang ang magkabilang panig ay nagpapatuloy sa kanilang mga operasyong militar, nananatiling mataas ang panganib sa higit pang paglala ng tunggalian, na nangangailangan ng agarang diplomatikong pagsisikap upang mabawasan ang mga tensyon at protektahan ang buhay ng mga sibilyan. Ang papel naman ng mga Syrian fighters sa Lebanon ay multifaceted at malalim na nakaugat sa makasaysayang konteksto na patuloy na nakakaimpluwensya sa kontemporaryong dinamika. Ang dynamics ng mga grupo ng teroristang Syrian na tumatakbo sa pamamagitan ng Hezbollah sa Lebanon ay lalong nagdagdag ng pagiging komplikado sa katayuan ng Middle East. Habang pinapalakas ng magkabilang panig ang kanilang mga aktibidad sa militar, ang potensyal para sa isang mas malawak na labanan ay patuloy na tumataas. Ang patuloy na pagsubaybay ng United Nations sa sitwasyong ito ay mahalaga upang matugunan ang kasalukuyang sitwasyon ng maraming sibilyan na nahaharap sa matinding krisis, dulot ng matinding bakbakan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.